Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpalabas na ng statement mga kababayan si Sara Duterte in relation sa impeachment trial na magsisimula ngayon at 2 o'clock in the afternoon. Yung reaksyon niya mga kababayan in relation doon sa naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat siyang humarap. Hiningi yung opinion ng ating Pangulo ng mga reporters kung dapat bang humarap si Sara Duterte. Sabi ng ating Pangulo, kung siya yung tatanungin, dapat harapin ni Sara yung impeachment trial. Ngayon, nag-react ngayon si Sara Duterte. Nagpalabas siya ng official statement. Ito, Vice President Sara Duterte, basahin ko na lang po yung kanyang statement mga kababayan. Sabi dito sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte releases a statement addressing her attendance in her impeachment trial ngayong 2 o'clock in the afternoon, July 6, Monday, saying that choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency, sabi po niya. She also brushed off President Ferdinand Marcos Jr.'s opinion on the proceedings as being of no importance. Earlier, Marcos said it would be much easier for Duterte to face the Senate impeachment court to respond to the allegation thrown at her. Siya man lang po yung nagsabi noon na I want a bloodbath, pagkatapos iba man po yung kanyang mga pinagagawa, puro pag-iwas. And this time, confirmed na po, hindi harap si Sara Duterte. Yung mga abogado niya ang pupunta doon. Nakita ko na si Michael Poa. Si Michael Poa naman po ay isa ding witness, mga kababayan. Parte siya ng defense team, pero at the same time, nilista din siya bilang witness sa impeachment trial. So ito yung statement ni Sara. Kare-release pa lang mga kababayan. 1 page lang. The opinion of a president is in an impeachment proceeding is of no importance, sabi niya. Impeachment proceedings must be guided by Constitution and the due process. By the Constitution and due process, sabi niya. The respondent has the right to be represented by counsel, and the decision to personally testify is a matter of legal strategy and constitutional rights. The burden remains on the prosecution to prove its case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency, sabi ni Sara Duterte sa kanyang pinalabas na statement ngayon pa lang. The integrity of an impeachment trial depends on the adherence to the rule of law, not on whether the respondent personally takes the stand. Kung malinaw po mga kababayan, kung wala siyang tinatago, ready siya na harapin yung mga akusasyon laban sa kanya. Nagtatago siya sa mga battery of lawyers, mga batikanong abogado. At yung mga abogado niya, hindi man po sinasagot punto por punto yung mga aligasyon laban kay Sara Duterte. Puro technicality yung tutok, mga kababayan. At gusto pang ipadismiss without the benefit of trial. So sabi niya dito, at all times, public officials are best served by keeping their personal opinions to themselves and relying instead on the law. Nagsalita yung sumusunod sa batas. Pagdating po sa mga personal opinions, siya yung mahilig magpalabas ng mga personal opinions. Yung Pangulo, hindi man sana magsasalita yon kung hindi itinanong ng media. Itinanong ng media, di sabi ng ating Pangulo, kung ako anya tatanungin, mas easier kung haharap siya sa impeachment trial para siya mismo yung magpaliwanag. Di ba? Lalo na yung kanyang pagbabanta na inulit pa nga niya po yung pagbabanta.
inaffirm niya mga kababayan sa interview ng media after na magbanta siya sa isang press con. Mama, i-replay ko po. So ito yung sabi niya, relying instead on the law, established policies, scientific evidence, and objective facts when addressing matters of public concern. Di scientific po yun at mismong hard facts kasi recorded yung kanyang mga pagbabanta. At yung mga ebidensya naman po tungkol sa confidential funds galing din sa kanya. At na-prove na po ng NBI na peke yung mga nakapirma doon sa mga chichirya. Scientific siya. So yun ang dapat sagutin niya, linawin niya, di ba? Pero umaasa lang siya doon sa kanyang mga abogado na ang tutok puro technicalities mga kababayan. So ito na yung balita ngayon, kinumpirma na ng Office of the Vice President, hindi siya dadalo. Yan hindi dadalo si VP Sara. Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte, hindi siya dadalo sa unang araw ng impeachment trial ngayong Lunes. Salip, i-represent siya ng kanyang mga legal team. Breaking news ngayon, the Vice President on trial, hindi dadalo si Sara. Nagpagupit na sana si Sara, mga kababayan, para ready na sanang umupo kung nagtagumpay yung rally ng INC. Hindi nagtagumpay yung rally ng INC, mga kababayan, na makapag people power para i-protect si Rodante Marcoleta at saka siya mismo. Si Rodante Marcoleta natuluyan. Damay yung mga donors, puro arestado na ngayon. Ngayon, nilinaw pala mga kababayan ng PNP na hindi nag-surrender hindi surrender yung ginawa. Inaresto talaga si Marcoleta po. Kasi nasa lubong siya doon, nasa kutis siya. Magpa-file sana ng motion to quash sa Sandigan. Nandun na din yung PNP CIDG kasi alam na nila magre-release ng warrant of arrest yung Sandigan Bayan. So, nataraka si na-trap na doon si Marcoleta, hindi na po nakapalag. Wala siyang choice kundi mag-submit siya sa mga warrant officers. Ito yung paliwanag ni hindi sumuko niya. Sabi ni PNP Director General Nartates, inarestoan niya si Marcoleta. Pakinggan natin po. Okay, the Philippine National Police Criminal Investigation and Section Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 8:45 in the morning, and the arrest warrant was implemented. So right now, the usual investigation process, the booking process ay ginagawa dito sa CIDG. Sir, after this, saan dadalhin po si Senator Marcoleta? Okay, we will return the warrant of arrest to the issuing court, that is the Sandigan Bayan. As soon as matapos yan, i-return natin. Papa-check up mo na daw 2 days yata sa ospital. It's up to the court to decide where to put it. Yan ang sabi sa balita. Baka magka-wheelchair tulad ni Jimmy. Our teams are Magka-neck already, brace din. on the way to implement to known address Mike Defensor, Pati si Mike Defensor, arestado na rin. Mr. Biray, Tapos yung dalawa pang si Spirit at si Biray. the province. Yung mga teams naman tayo doon, Yung mga donors niya. look after them. Walang hindi lang Communication. So yun mga kababayan, so hindi siya sumuko, inaresto. At si John B. Crimolia ng DILG. Kagabi po ng alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Kagabi pa pala. Senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya pong alas 8:30 bago mag-alas 9 ay
po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay lockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Nilockdown pala. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Ladate sa General Morico sa Natrap siya doon. Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa krami. Ang tao-tao, ang ano po unang tanong niyo, was he arrested or was he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, we arrested him. So kagabi pa pala yung warrant of arrest, hawak na ng PNP CIDG. Ano na po, si Sentay Cruz na po, si Senator Marcoleta. Hindi na po pagka-simple blood pressure, heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siya rin test sa pagdadana, katulad ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang Dadalhin siya sa hospital for check-up for at least 2 days. Sandigan Bayan na maaari siyang pwedeng ilagay sa maging PDL sa Quezon City Triatis Street. Doon po ang kanyang confinement order sa Triatis. Pero huwag niyo kami mapilin. Bigyan niyo kami ng oras para po ang kanyang full picture na kanina. Yung mugshot ko po ay lalabas sa ilang sandali lang. Lalabas na yung mugshot niya. Maya-maya. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po namin wawalan him. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and have him tried, but not making him the person. Kagabi po ng Alas 10:30 kagabi, may nag-release ng warrant of arrest laban kay Marcoleta yung Sandigan Bayan. Kaya kagabi pa hawak na ng PNP CIDG yung warrant of arrest para i-serve. Pero kaninang umaga pumunta sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash si Marcoleta. Kaya hindi na siya nakalabas kasi nakakordo na po yung Sandigan. So walang choice siya kundi sumurrender. Kasi inaresto na siya, mga kababayan. Sinerve na yung warrant of arrest. So, sabi dito sa balita, Marcoleta posibleng manatili sa PNP General Hospital for 1 to 2 days para sa check-up, masuri. Yun ang sabi ng PNP. Ngayon, sa statement naman po ni Marcoleta, sabi niya, pagpunta ko rito, inaasahan ko na ang lahat ng prosesong gagawin ng korte. Ako ay hindi magtatago, harapin ko ang batas. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko, na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yon. At sabi ni Rodante Marcoleta. So lumalabas, mas matapang pa si Rodante Marcoleta kaysa kay Bato de la Rosa na isang general nagtago. Di ba? Mga kababayan, mas matapang pa si Marcoleta kay Bato de la Rosa na isang general na naghamon pa na make my day, Mr. Trillanes, ngak. Tapos yun, nagtatakbo mga kababayan, nag-serve yung warrant of arrest sa Senado, nagkandara pa. Tapos sinabi pang nakipag-wrestling siya sa NBI. Yun pala, nagtatakbo siya ng mag-isa. Sinungaling talaga na Mr. Matavillan. Nagtatakbo ng mag-isa sa sobrang takot. May pa hamon-hamon pa. Make my day, Mr. Trillanes. Maski sumama ka pa. Ayun, hindi na nagpapakita hanggang ngayon. Ngayon, kanina sa press con ng House Prosecution team, sabi po ni House Trial Spokesperson Sia Alonto Adyong, VP Sara may appear through counsel but public deserves answer. Yan ang sabi niya, mga kababayan. Sabi ni Adyong, kung si Sara personal na mag-appear,
magpapakita lang ito na siniseryoso niya yung allegations laban sa kanya and is ready to answer them in the proper forum. It will only show that she's really seriously taking this allegation, not facing this allegation with a clear position that she is not guilty of any of these accusations, sabi po ni Adjong. Ngayon, the possibility, alimbawa, mag-resign si Sara Duterte sa gitna ng impeachment trial. Sabi ni Adjong, BP resignation will not erase accountability niya. Ganon din yung sabi mga kababayan ng kanyang mga kasama sa prosecution team. Sabi rito, responding to a reporter's question from a press conference kanina, Adjong said, the impeachment case is a constitutional accountability process, not a wasted effort niya. Hindi naman masasayang dahil unang-una, pananagutan po ang pinag-usapan natin dito. He said that trial must continue because the alleged acts in articles of impeachment still have to be heard and decided. So, kahit mag-resign si Sara, tuloy ang impeachment trial. The trial will continue. The trial must continue because the resignation does not automatically condone the acts committed, sabi po ni Adjong. Alun to Adjong said, the House has already impeached Duterte. In the next constitutional step niya is for the Senate to try and decide. Na-impeach na po as far as the House of Representatives is concerned. Na-impeach na po siya. So the procedural conclusion from the stage according to the Constitution is for the Senate to try and decide kung convicted, mahina yung ebidensya, convicted siya, yun dapat ang magiging desisyon. Kung malakas ang ebidensya pala, iko-convict siya. Kung mahina, di acquittal, dapat ganon. Resignation is an option given to all public officers niya, either appointed or elected. Accountability should not be made as a possible issue, sabi niya. Para naman kay representative ko, Rinico, resignation would answer only the question whether Duterte remains in office, not the substance of the case. Wala pong sayang sa proseso ng pananagutan, sabi po Nico. If ever it comes to that, resignation only evades accountability. She said resignation would not resolve the 4 articles of impeachment or the issue of possible permanent disqualification from office. It only answers the question of occupation of office. Hindi pa nito sinasagot yung 4 articles of impeachment. Hindi nito sinasagot yung other constitutional na ipinataw na permanent or perpetual disqualification from office. So dalawa po ang penalty dito, constitutional impeachment, removal, and perpetual disqualification. Sabi naman po ni Atty. Tolosa. Ayan po, abangan natin ang pagsisimula ng impeachment trial.